Naman tayo sa proclamation sa Quezon City. Naroon live si Bernadette Reyes. Bernadette. Magkaroon na ng proklamasyon dito sa Session Hall ng Quezon City dahil bago mag-alas 10 ngayong umaga ay natapos na rin 100% ang transmission ng mga boto mula sa lahat ng mga presinto. Isa sa mga unang dumating dito ay si incumbent Vice Mayor Gian Soto kasama ang kanyang pamilya at dumating na rin dito si incumbent Mayor Joy Belmonte. Nandito na rin ngayon yung ibang mga nanalong councilors at sa mga kongresista naman ay nandito na ang unopposed na si Congress woman Marivic Copilar. Base doon sa naging tali ay nanguna sa District 1 si incumbent Representative Arjo Ataide, sa District 2 naman si incumbent Representative Ralph Tulfo, sa District 3 naman ay si incumbent Representative Franz Pumaren. Habang sa District 4 ay nagbabalik sa Kongreso si Bong Suntay. Vicky, if I may point out, naging super tight talaga yung bilangan dito sa District 4 dahil sa lumabas na resulta kaninang pasado alas 9 ng umaga ay very very small lang talaga yung difference ng boto. Etong si Bong Suntay ay nagbabalik sa Kongreso at eto, if I may read, Vicky, ang difference sa kanilang boto, si Bong Suntay ay nasa 91,856 habang kay Congressman Rillo naman ay nasa 91,617. So kinumpute natin yan, that's just a difference of 239 votes. And alam mo ba, Vicky, very tight talaga dito sa distrito nila dahil nung nakaraan na eleksyon, ang difference naman nila ay nasa 1,500 yung boto. So mamaya titingnan natin kung makakapanayam natin sila para malaman natin kung ano ang kanilang mga saloobin sa naging very very tight race dito sa District 4. Sa District 5 naman ay nanguna si incumbent Representative PM Vargas, habang sa District 6 naman ay unopposed naman si incumbent Representative Marivic Copilar na nandito na. So hinihintay na lamang natin na makumpleto ang mga nanalong mga kandidato ngayon dito sa Session Hall para magsimula na ang proklamasyon. Vicky, alam natin over the night na marami ng mga lugar ang nakapag-proclaim, pero dito sa Quezon City ay natagalan dahil kinailangan pang dalhin dito sa City Board of Canvassers yung mga ACM na hindi nakapag-transmit. So ganito pala tedious yung process kapag hindi sila nakapag-transmit ay kailangan pang dalhin, but that's very very safe para nga naman mapangalagaan yung mga boto ay dadalhin mismo dito sa City Board of Canvassers yung ACM or yung automated counting machine. And from here on, yung USB ay dapat kung sino mismo yung board members ng electoral board, sila rin mismo yung dapat na mag-hand dito sa City Board of Canvassers ng USB para masigurado na talagang mapangalagaan yung boto. So ngayon, hihintayin na lang natin na makumpleto, pero nakita natin na nandito na ngayon sa bench yung City Board of Canvassers at naghihintay na lamang na makumpleto ang mga nanalong kandidato mula dito sa Lungsod, Quezon. Ako si Bernadette Reyes ng GMA Integrated News. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes, nag-uulat mula Quezon City.